So hello guys, gusto ko lang magkaroon ng response sa mga nangyayari ngayon regarding fur parents. Actually, big deal siya sa akin kasi tao ako. Pangalawa, yung epekto ng ganitong kultura sa present generation. Especially sa akin, Gen Z ako. So, alam ko kung paano mag-isip yung ibang Gen Z o karamihan sa generation ko. Nakakatakot kung ito yung maging view ng isang henerasyon or majority ng isang henerasyon. So, gusto ko lang linawin what do we oppose sa concept ng fur parents and ano naman yung hindi namin sinasabi. So, linawin ko lang, hindi sinasabi ng mga kontra sa concept na ito kasi yung nakikita kong concept ng fur parents. May couple, mag-decide sila na magsama or maging mag-asawa. Tas yung kanilang magiging children ay mga pets. So, dalawa sila magtatrabaho, may income. Pero ang anak nila, mga pets. Yun yung ino-oppose namin. So, ano yung hindi naman namin sinasabi? Hindi namin sinasabi na una, bawal ka mag-alaga ng pets. Yung mga couples, bawal mag-alaga ng pets. Wala kaming sinasabing ganun. Naniniwala kami, okay ang pag-aalaga ng mga hayop. Actually, maganda nga siya. Hindi sinasabi ng mga Christians or ng mga konsinong mga conservative na huwag kayong mag-alaga ng hayop. We support having pets. Okay ang mag-alaga ng hayop. Tama ang pag-aalaga ng hayop. At hindi mali na kumontra sa mga pag-abuso sa hayop. Naniniwala kami na hindi dapat abusuin ng mga hayop. Dahil yan yung turo ng Biblia. Hindi mo dapat pagtrabahuhin yung hayop nang walang pahinga. Sa Bible makakabasa na yung mga hayop magpapahinga ng isang araw sa Sabat. Christianity ang proponent ng paglaban sa pag-aabuso sa hayop. Christianity is anti-animal abuse. So, mali yung claim ng mga Kristiyano galit sa pag-aalaga sa hayop. No. We will promote taking care of pets. At di rin naman namin sinasabi na ang goal namin is i-offend lang itong mga tao na nag-settle sa ganitong view. We don't want people na ma-offend. China-challenge lang namin yung view. Hindi porke nag-disagree ka sa lifestyle ng isang tao is ino-offend mo na siya or inaatake mo na yung pagkatao ng mga yon. No. And if it happened na ganun yung dating, I apologize. Hindi yun yung goal at hindi ganun yung goal namin na umatake ng tao. No, we challenge our views. We challenge your views and we welcome others na nagcha-challenge ng views namin. Ito yung nakakalungkot sa generation ng cancel culture. Magkontra ka, ibig sabihin against ka na dun sa tao. O kaya di na kayo pwedeng maging kaibigan ng tao na yon. That's toxic at hindi dapat yun i-allow sa isang democratic na society. Sa society na nag-aalaw ng dissent. Sa society na nag-aalaw ng diverse na mga paniniwala. Hindi dapat ganito yung maging kultura. In fact, dapat mas welcome. Mas welcome yung pag-challenge sa mga views ng isa't isa. So, hindi namin sinasabi yun na pag sinabi namin mali ang per parents is kontra na kami. And lastly, hindi rin namin sinasabi na bawal mong itratong pamilya yung mga alaga mo.
We don't say that. Pwede mo silang itratong pamilya. Ang sinasabi lang namin, hindi tama na ganito yung concept ng family. Na hindi ka na mag-aanak, papakasal ka pero di ka mag-aanak. Ang mga anak mo, mga hayop. Yun yung kinokontra namin. Pwede mong itratong pamilya yung mga alaga mo. Magkakaroon ka ng emotional attachment dyan eh. Pero hindi naman sinasabi na pag nagkaroon ka ng pet, yun na yung goal ng marriage, magkaroon ng pet. That's what we oppose. And kung kayo ay mga ikinasal sa simbahan, alam nyo yung command after ng marriage. Be fruitful and multiply. At yung multiplication, it doesn't mean na dumami yung alaga mong hayop. Ikaw mismo, kayo mismo as couple, mag-multiply. We don't attack yung mga unable to have children, pero ini-encourage namin na mag-adapt sila kasi kung gusto pala nila magkaanak, tas may mga orphan na nakastay sa for adoption sa mga orphanage, nakastay sila doon, na dapat kumbaga masustain yung need mo ng anak, need nila ng magulang. So ang ginagawa ng adoption is sinusustain yung need na yun, pinoprovide niya yung need nung unable couple, hindi magkaroon ng kids na magkaroon ng kids. So, yun yung tingin kong dapat i-encourage, hindi yung ganitong setup. Now, there are 3 reasons why we are vocal sa issue na to. Una, parang nasabi ko na kanina, yung goal of marriage is not pet ownership, but rearing of children. Kaya ka nag-aasawa kasi gusto mo magkaroon ng pamilya, ng anak. Yan yung common, yan yung nature. Hindi dapat i-separate yung marriage benefits sa marriage responsibilities. Kaya ka nag-decide na magkaroon ka ng asawa is para magkaroon ka ng pamilya. Para magkaroon ka ng sarili mong pamilya, sarili mong mga offspring, sarili mong mga anak. Pangalawa, why we oppose yung setup na per parents? Kasi ibinababa niya yung parenthood. Ginagawa niyang yung parenthood ay similar lang sa pagkakaroon ng pets. You know, maganda mag-alaga ng pets, pero mali na itaas mo yung pag-aalaga ng pets sa konsepto ng pagkakaroon ng mga anak at pagpapalaki, pagdidisiplina, pagpoprotekta, pag-aalaga, pagpoprovide sa anak. Hindi tama na pagpantayin yun kasi ang pag-aalaga ng hayop kaya yang gawin ng mga farmers. Sobrang daming hayop, maalagaan nila ang lulusog. Tapos kaya nilang i-provide lahat ng needs. Pero hindi nila kaya yung maging magulang ng sobrang daming tao, tas itrato yon as mga anak nilang lahat. Hindi. Also, yung mga bata mismo, kaya mo yung turuan na maging pet owners, maging responsible pet owners. Yung mga bata. Pero hindi mo yan ma-expect na maging magulang sa ganong edad. Kaya mo siyang ihanda, pero hindi pa siya magiging magulang dahil lang nagkaroon siya ng pets. So having pets is not equal to parenthood. No, it's not similar, it's not equal, and it's not even better than being a
parent of children. And lastly, pinopromote nito yung selfishness. So, I'm not a Catholic, pero agree ako dun sa sinabi ng Pope regarding sa mga couples na nagde-decide na mag-alaga na lang ng hayop instead of having children. Naniniwala ako na selfishness to kasi pag tinanong mo sila, bakit ganyan yung setup? Ba't ito na lang? Ba't di kayo mag-anak? Sagot nila, less hassle pag pets. Less hassle, naghihirap na yung mundo, magdadagdag ka pa ba ng anak? Dadagdag ka pa ba ng iba na makakaranas ng paghihirap sa mundong to? Ang sagot ko lang dun sa ganung sentiment na naghihirap na ang mundo, magdadagdag ka pa ba ng anak? Same question, maghihirap na ang mundo, mag-aalaga ka pa ba ng hayop? Bakit hindi mo na lang pabilisin yung buhay ng mga hayop? Wrong. Defeatist mentality. Mali. Mali na porke naghihirap ang mundo is hindi ka na dapat magkaroon ng mga anak na magfe-face ng hirap sa mundong to. Siguro nakakalungkot yung mga depressive na doctrine. Yan yung tinatanim ng mga ibang tao na buti pa na di na lang ako pinanganak. Buti pa na mawala na lang ako kaysa mabuhay. There is nothing wrong with choosing to live and helping other people to live. Mas okay na makipagsapalaran ka sa buhay at tulungan mo yung mga anak mo na makipagsapalaran sa buhay kaysa mag-decide ka na wag na lang sila mag-exist. Selfish na i-withhold mo yung happiness, yung opportunity, and yung meron ka ngayon sa future generation. Selfish na sabihin mo, ako lang ang dadanas nito at hindi yung future generation ko. That's very selfish and I hope you change your views sa ganun. And lastly, why vocal dapat ang Christian sa issue na to? Dahil ang redemptive history, ang Diyos mismo natin nagkatawang tao. So pag pinapantay natin yung hayop sa tao, anong effect nun sa Kristyanismo? Yung pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, kapantay lang ng hayop. Very problematic sa Christology natin, yung view natin sa ganito. Pag ibinababa natin ang tao, ibinababa natin yung reason ng pagkakatawang tao ng ating Diyos, ang Panginoong Hesus. Christianity is vocal against the diminishing of the intrinsic value of humans. Hindi dapat ibaba ang mga tao. Yes, nagkasala ang mga tao, pero hindi naalis nun yung reality na nilikha tayo sa imahe ng Diyos. At dumating dito ang Panginoong Hesus para magkatawang tao, para iligtas tayo. Siya'y Diyos na nagkatawang tao dahil minahal niya ang mga tao. Sino mang mananampalataya sa Kanya ay maliligtas. So yun lang. Ito lang yung siguro mahabang sense. Pero I hope may mga bukas from the other side to say na ito yung response namin. Walang masama doon. Maganda yun. And I hope magdulot to ng mas
mas maayos na diskusyon at hindi yung mga bardagulan na sagot. At kung nakiisa ako sa ganong kultura, patawarin niyo ako. And I hope na maging productive yung mga ganitong diskusyon at hindi mauwi sa pag-cancel o sa pagkakaroon ng mind your own business. Yun lang. Salamat. Salamat sa inyo.